tinatawag namin. Magandang araw po mga kabida. Nandito na po tayo sa ating kapilya at mag-umpisa na po ang ating pong misa ngayon. Ito po at umpisa na po. Kaya ba, pinakasi ka namin, ilingin mo sa aming mga matumaaway. At sa karamata ko siya rin pagpalo mo sa amin. Ay ipakita mo sa amin na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, nakakatusan-tusan mo sa amin. Yan po, ay mag-umpisa na po ang misa. Kaya po tayo, nandito po tayo sa ating pagpasok. O Diyos, na bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at nila buhay. Upang kamayin para sa amin na gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamagitan ng pagdidilid namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang Rosario na mahal na Bining Maria ay matulanan namin ng kanyang pinanlalaman at magpapamang kanyang mga pinangako. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon at Senador. Sumaati nawa ang tulong ng mga dapat. Sumapayapa nawa ang makalon ng mga sagrasya ng justisya. Manatili nawa sa ating ang biyay magsundo sa pa. Diyos Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po ulit. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po at sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Isama po natin isang ito ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni Evelyn Mago and family, Yoli Ramos Laive, para sa arawan ni Mary Ann Rosales Sepe, para sa special na intensyon ni Willie and Mila Mateo, Raymond Santos, para sa mga kaluluwa ni Mel Lawrence Hernandez, Cynthia Aliangue, Jose Santos Jr., Orlando Mago Jr. and Sr., Ponciano and Aurelio Garcia, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio at sa mga kaluluwa walang nakalaala. Ang ating pagpunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Julius Anave. Pagsitayo po ang lahat at ating awiting ng pagbuhat ng awit. Sa ngalan ng mga anak ng Espiritu Santo, ang biyaya at kapayapaan ng Diyos Ama at Panginoon sa Kristo ay sumayin lahat. At sumayin. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ng Kristo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at humingi sa Kanya ng kapatawaran at lakas. Ikaw ang may gawa ng habo at walang hanggang kitay. Panginoon, tawaan mo. Panginoon, tawaan mo. Ikaw ang bining namatay at nagbunga ng buhay na walang hanggan para sa makasalanang sangkatauhan. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Inilalapit mo sa iyo ang lahat ng tao sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kung sa niyang inakot ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naman masigasig at tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akyat sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hello. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pagkakalipan sa Israel at sa buhay. Morning. Ito'y kagaya ng Oo, kayo? ginawa ko sa kanilang maraming Yalan yan. nang ilabas ko sila sa Egypto. Pagkabat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi ko na kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, nakila at ama, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga maling gawain Buwa. at hindi ko na Sila. ipa Ayun tayo. ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa akin, tapat ang pusong loob. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawahan sa mahal mo. Isang ayusin, pinagtasin. Mga kasalanan ko'y iyong pamilya. Ayusin sa iyong pag-ibig sa akin. Nilingin mo sana ang aking karunungan. At ipatawag mo, yarin ang salamat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong kapal sa akin. Bigyan mo ako ng bagong lalaki. Sa iyong marapay, huwag ako iisip. Gusto mo ang kapal-halit. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang dalangin Diyos ng iyong pag-iisip. Ibalik at ako ay gawin mong kapal. Sige kung magkagayon na aking tutuluan. Kayo lumamit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Diyos. Mga kapatid, noong Diyos ay nagkasulupa. Siya'y iwalangin at lumulubong tumama sa Diyos na nakapaglista sa kanya sa kamatayan. At hindi siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaga. Pagkaman siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na hulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang sa pamamagitan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sumainyo rin. Ayon sa kanya. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pagitan sa ito,
sa mga pumunta sa pista upang sumapa. Lumapit sila kay Felipe, nagkaminsan at nakiusap. Ginoo, ibig ko namin pakita sa Jesus. Sinabi ko ni Felipe, kaya naman. At silang dalawa ay lumapit kay Jesus. Ating pinaalam ay pinagkita ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, maliban mahulog sa lupa ang buhay ng Kristo at mamatay. Pananatili ito ang isa. Ngunit kung mamatay, ito'y magbunga ng marami. Ang taong labis ng papahalaga ng Kristo ay siyang mawawala nito. Ngunit ang nabubuhay sa kanyang buhay sa dibdib na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama, ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y mapapakapat. Sasabihin ko ba, Ama, kung ligtas mo ako sa kailangan na naasin ko. Hindi. Sapagkat ito ang kailan kung bakit ako napalito. Upang nanasin ang kailangan ko. Ama, paragalan mo ang iyong marami. Isang tinig na sa langit ng sabi. Pinaragalan ko na ito at huli kong pararagalan. Narinig ko ng mga tao na nagsabi nila kumulo. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang angel. Sinabi ng hindi ko dahil sa iyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang matulad ng isang limutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng isang limutan ito. At kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya magpapagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Isang lingkod lang, nadapat na tayo sa pinaka-mahalagang mga paglalaro sa buhay natin bilang Kristiyano. Ang Semana Santa ay siyang ating pagpupunta na pagpapakasakit, pagkamatay sa Diyos at pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Dito sa unang bahagi ng Ebanghelyo, may ilang mga Anghelo ang pumunta rin sa templo sa Jerusalem upang sumamba sa okasyon. Kung mapapansin natin, ang mga Hudyo kung saan hinihiling ng Diyos na sampayan, kaya nasa unang pagbasa, pinaalala ko din tayo ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang sampayan ng Israel. Kung nakipagtipan siya para patunayan sa kanila na siya ang tunay ng Diyos na dapat sampahin at pinalanin. Kaya ang particular na pamayanan ng sampayan ng Israel, ginamit ng Diyos para makita ng ibang tao sa buong sanlibutan kung paano ang isang pamayanan na bubuhay pagkaroon ng Diyos at walang pagkakas. Pero habang tumatagal ito mga Israelita ay nagiging hindi tapat sa kanyang pagkakas. Lalo-lalo na pagdating ng Jesus, siya ang para ipahayag sa kanila na ito na ang isang paglaman sa mga tao kung sino ang Diyos para madama nila kaya tumarito sa Jesus. Samantala, itong pagkakaliento, alam natin na mga Pilipino, hindi sila na naniniwala sa paniniwala ng mga Hudyo. Siguro kaya pumunta sila sa templo, maaaring naririnig nila ang tungkol kay Jesus.
Siguro narinig nila na si Jesus ay nakapagpapagaling ng iba't ibang uri ng mga president. Nakatulong siya sa kanya. Nagpakaano siya ng maraming tao. At nagtuturo ng mga kaya pumunta ito pa ng Pilipinas naman. Kayo sa kanila, Ginoo, dito po natin makita sa lumating sa kaibigan. Ito ang magandang pagkilala natin habang papalating pa tayo sa pagliliwag ng simbahan sa atin. Ginoo, ibig po namin makita sa Jesus. Tatanungin ko kayo, sa bawat pagsimba ninyo, sino ba ang nais ninyo natin? Magandang tingnan natin. Nagsisimba ba kayo ang gusto ninyo pakita si Father Julius? Bakit kayo tumatawa? Alam nila na ako makita. Nagsisimba ba kayo dahil nandun ang inyong pamalas? Nagsisimba ba kayo dahil nandun yung gusto niyong tao? Nagsisimba ba tayo dahil Galing ba? sa partikular na Para sa Diyos, kaya kami sisimba. sino nga ba ang pinupuntahan natin sa misa? Panginoon. Sino nga ba ang pinupuntahan natin sa simbahan? Ito ang magandang katanungan. Kaya titingnan natin, kung nagsisimba tayo, dahil natin pakita ang bagong bagay. Kung nagsisimba kayo, dahil gusto ninyo makita sa bagay Diyos, bagay ano ang magandang? Kaya nalaman ninyo, ay si bagay ha? Hindi na, di ba? Kung malaman ninyo, paano ninyo Diyos pala suplado? Magsisimba pa ba kayo? Di ba? Pagpakita ninyo, paano ninyo Diyos pala makasalanan din? Magsisimba pa rin ba kayo? Minsan natin naman. Diba? Hindi natin maginay. Kung sana ang ating pagsisimba ng mababaw, minsan nakatukol sa tao. At kapagalitan ay hindi ko lang magsimba dyan. Ay hindi ko lang mag-serve kay Father Julius. Pinagalitan ako. Ang namimili na lang. Sa kanyang class na lang ako. Kasi hindi si Father Julius. Ba't? Siguro. Diba? O halimbawa kung nagsisimpa kayo dahil isang tao na naglilingkod sa tarong. Pero malaman ninyo ang tao niya, hindi makasalanan din. Ang tao niya, naglalamang. Nagsisimpa pa ba kayo? Malamang yan. Ayaw ko ang kumulong dyan kay brother, kung may Christian. Basta't ang pagpunta mo dito para sa Panginoon, hindi para kung sino. Hindi, pero hanggat makakaiwas, umiwas ka na lang. Kung may kinainis ka, lumipat ka lugar. Lumipat ka sa lugar. Ang ating pagsisimba at pananampalataya sa isang tao, talagang pag-ibulutan. Lalo na pag malaman mo, ang tao niyan ay may kailangan din. Ang tao niyan makasalanan din. Ang tao niyan ay makikita. Lahat naman tayo. Kaya, hindi sa point tayo. Halimbawa, ito yung magsisimba ka lang dahil nandiyan yung kapartada mo, tropa mo, kamaritis mo, kapit bakay mo. Kaya nalaman mo ko kamaritis mo siya, ako pala, pinamaritis mo siya. Hindi ka na tatagi sa tayo simbahan. Or, hindi ka na talaga magsisimba. Yung unang magsimba sa Diyos, andyan natin ang kamaritis mo, kami namin Kristo. Ha? Anong ibig kong sabihin nito? Na pumupunta tayo sa simbahan, dapat kagaya ng mga gayeko ang ating intensyon. Ibig ko natin kasi Jesus lamang ang dapat pinakadahilan.
Si Jesus lamang ang dapat pinakarason ng ating pagtitipon dito. Hindi ang ating pare, hindi ang ating puso, pagkakas, hindi ang nag-iipon, hindi kung makakala, hindi kung sino man na tao na nandito, kundi si Jesus. Maganda rin ang tinuturo itong mga kainito. Kahit sila yung mga hindi, tinuturuan din tayo sa tunay na kahilangan. Bakit tayo nagkakatipon dito sa Panginoon? Bakit ating mahal? Kung hindi pa ninyo makita si Jesus, natural lang. So, di natin maginay na minsan ang mga pari, kanilang mga nagiging ang ating kapwa, isa rin sa kapwa, madahilan, ating tayo. Mas lalo na natutuwa tayo, napakagaling ng tao, napakagaling ng pindukon, napakagaling ng mga kapwa ko din sa tubahan, sa tuba. O, nakapakagay kami din sa akin. Nakapakagay kami din. Hindi natin matagpuan sa Jesus sa ating kapwa. Maraming paraan kung matagpuan natin siya. Kung hindi mo matagpuan sa mga ng tao sa Kristo, dito sa buong pag-iniwag natin ang Diyos sa Kristo. Hanapin mo siya sa pagpag. Baka may mensahe siya para sa iyo. Matagpuan mo siya. Sa ibang reino, Jesus Kristo nagsasalita. Matagpuan mo siya. Akin sa Ismael ng tao. Mahalo na pagkakas. Huwag mong hanapin sa Jesus sa kakulangan ng tao. Hanapin mo siya. Kung talaga ang inaanap ay siya. Mga kapatid, hanapin natin sa Kristo. Dahil siya ang Panginoon na nagbigay at gumawa ng lahat para ibigay sa atin ang kaligtasan. Kaya dito rin sa Ebanghelyo, pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagaan na tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang huli ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-isa. Ngunit kung mamatay, ito yung mamumunga ng marami. Tandaan ninyo, nang si Jesus ay namatay, mas mamumunga at namumunga. Ito ang ginawa ni Jesus. Kaya siya lang ang dapat natin sa banal na isa at bawat sitwasyon na nakaharap natin ang araw. Tumayo tayo, payag natin ang ating araw. Sumasampalataya. Sa Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Sumituan ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Natatuan tao siya lang ang Espiritu Santo. Anak Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, anak sa krus sa matay ni Bindi, anak sa kangaroroonan ng malimaw, may tatlong araw na buhay. Sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulat pa rin ito at hukom ng mga nabubuhat, mga namatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa mahal, mabanal, sa patawaran, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Sa pagtitipong ito sa buklod ng pag-ibig ng Diyos, tayo ngayon manalangin sa Kanya para sa mga pangangailangan at kailangan ng sangkatauhan. Panginoong Jesus, hindi po ang aming panalangin. Panginoong Jesus, tingin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kasabi ng simbahan sa buong daigdig, nawa sila'y magiging makapagpaliwanag sa akin sa pag-ibig ng Ama para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon Jesus, tingin mo aming panalangin. Para sa Santo Papa, ating Obispo at sa mga kurang maroko, naway mo pinagpinagpinag sa kanilang pagtutulog, sa harapan ng mga kalimutan at ibang ibang kailangan. Manalangin tayo.
aming panalangin. para sa mga ng pamilang alang-alang sa kanilang. Tuloy na narinig sa naman sa kanilang nakaupan, sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, hindi mo ang aming panalangin. Para sa mga social workers at hanggang sa nagtinikod sa banyo, naway tulungan sila ng pamayanan sa kanilang pagtitinda. Ano pang obserbasyon mo sa ano? Sa scripture, ano? Manalangin tayo. Bakit narinig? Jesus, hindi mo ang aming panalangin. Siya nang gawa sa loob, na dito, hindi. Sa loob. Yung sa kabila. Awa, mag-ilaswis at May ayos pa yung ganda niya. ang kanilang mga tinisip sa mga hirap at sakit ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, hindi mo ang Aming panalangin. Para sa lahat na nagsusubok ng sariling buhay sa panahin, upang may karangalan sa sila ang walang simbahan, sa pamamagitan ng tapang at katatagan bilang misyonero. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hindi mo ang aming panalangin. Panginoong Isus, pinagsibay mo ang bagong tipan sa pamagitan ng iyong pagkamatay sa krus. Bigyan mo kami ng kinakailangan naming lakas at pananampalataya upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok ng kasama mo hanggang sa uling saglit ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Manaming iba kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ayaw maging dalisay. Pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain nito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. sa Diyos ang iyong puso at diwa. Sinasa namin sa Panginoon. Panginoon natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat kasi pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat may kaway aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Pinarapat mo ang pagtitingin para sa mga hirap ay maging makapagpaliwasin ng pasasalamat na aming nahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay hirang nakabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nanguhaw. Sa pagsunod namin sa ilong mong anak, ang pagkamaway mo ay aming ginaganap upang ang pag-iibot ay papawin lahat sa aming pag-uugali at gawain binabala. Kaya kung isa ng mga anghel na nagsisilawit ng pagpuli sa iyo ng walang hupay sa kanilitan, kami nagtulong sa iyo.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tunog ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, at para sa lahat sa iyong magpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa paglalaanan sa akin. Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso kay San Jose, kay isa ng mga apostol, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, kapuro na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. 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 Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papapalat tayong inaanayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lamang ay gagaling na. Oo ba? Dalawa lang. Okay. Ayan. Ano sila? Ay.
Okay. Ayun eh. Best. Healing for the ones who dwell in shame. Oh, the blind will see, the lame will all free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you in my name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at tubo ng iyong anak ay mapabilang na huwag laki sa mga kaalit niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa mga paalala. Ito po ay medyo mahaba, kaya ating pong maiging pakinggan, wala po nang matutulog. Narito po ang mga paalala. Sa darating na Martes, 19 ng Marso, ay ating ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birhen. Kung kaya tayo ay magkakaroon ng mga gawain dito sa ating kapilya. March 19. Sa ganap na ika-4 ng umaga ay ang pasimula ng pabasa. Sa ganap na ika-7 at kalahati ng umaga ay ang pagdarasal ng chaplet ni San Jose. Sa ganap na ika-8 ng umaga ay ang pagdiriwang ng banal na misa at ito ay susundan ng prosesyon. Ang lahat po dito sa ating komunidad ng San Dionisio ay inaanayahang makiisa sa mga gawain na ito. Sa darating ika-22 ng Marso ay Biyernes Dolores. Ang pagdarasal at paghihilay ng Estasyon ng Cruz ay isasagawa sa patio ng ating katedral pagkatapos ng misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Tayo rin ay magkakaroon ng pagdarasal at paghihilay ng Estasyon ng Cruz sa komunidad ng Perville. Ito ay magsisimula sa ganap na ika-5 ng hapon
at magtatapos sa pagdiriwang ng street mass. Para sa iba pang mga detalye, mangyaring makapag-ugnayan kay Dina Mida Adriano, Community Coordinator ng Perville. Ang lahat po ay inaanayahang tumanggap ng sakramento ng kumpisal ngayong panahon ng Kwaresma. Ang schedule ng kumpisalan dito sa ating parokya ay tuwing Martes hanggang Sabado sa ganap na 5 ng hapon. Magtungo lamang po sa confessional box na matatagpuan malapit sa main door ng ating katedral. Ayan. Tayo rin ay magkakaroon ng kumpisa ng bayan sa Lunes Santo, ika-25 ng Marso, sa ganap na 7 ng gabi. Sa darating na Martes Santo, ika-26 ng Marso, tayo ay magkakaroon ng Parish Lenten Tithe and Recollection sa ganap na 7 ng gabi. Narito po ang mga paalala sa pagdiriwang ng mga mahal na araw sa ating katedral. Linggo ng Palaspas, ang simula ng unang misa sa Linggo ng Palaspas sa ika-24 ng Marso ay gaganapin sa Santa Monica Chapel sa Donggalo sa ganap na 5 ng umaga at magpuprosesyon patungo sa katedral. Ang rito ng pagbabasbas ng mga palaspas ay gagawin sa Santa Monica Chapel. Walang pagbabasbas sa mga palaspas pagdating ng prosesyon sa katedral. Para sa mga susunod na misa sa ating katedral, pinapabatid po sa lahat ng pagbabasbas ng mga palaspas ay gagawin sa simula ng bawat misa sa plaza ng ating katedral. Walang pagbabasbas ng mga palaspas pagkatapos ng misa. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng pulang damit sa linggo ng palaspas. Huwebes Santo, ang pagmimisa sa pagtatakip siling sa paghahapunan ng Panginoon